Kikita natin na mukhang nagkakaroon ng panic reaction na ang gobyerno ngayon kasi nabulaga sila ng madaling araw ay dumagsa ang mga tao sa People Power Monument. At ito na ang sinasabi natin na kapag nagtuloy-tuloy ang pang-aabuso, ang pag-aabuso sa kapangyarihan, ang paggamit ng poder at kapangyarihan para pagtakpan ang katiwalian, ang korupsyon at pandarambong, may hangganan po ang pagpapasensya ng taong bayan. So, hindi po natin maisasantabi na na-trigger po ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo ng patuloy na panghaharas na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos, lalo na itong kanyang attack dog na si Ombudsman Boying Rimulya, para po sikilin at pilit-pitin at supilin ang mga pagkilos ng mga demokratikong oposisyon, lalo na ang pananakot niya sa mga senador na kinakasuhan ng mga non-bailable offenses or non-bailable crimes, kaya makukulong ka habang nililitis pa lang ang kaso. Ito yung kanyang inihayag kahapon laban kay Senator Marcoleta, na isasampa na daw ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta at pati na rin po kay dating Congressman Mike Defensor. Ngayon, madaling araw ay nagmobilize ang taong bayan. May malaking contingent ng Iglesia ni Cristo at yan, nag-occupy EDSA na. At ngayon nagtatanong na ang mga mamamayan kung ito na ba ang hudyat ng panibagong people power. Sa gitna ng ulan ay dumadagsa ngayon ng mga tao sa kahabaan po ng EDSA. At nakikita natin na mukhang nagkakaroon ng panic reaction na ang gobyerno ngayon kasi nabulaga sila ng madaling araw ay dumagsa ang mga tao sa People Power Monument. Ngayon, mahihirapan silang i-disperse ito sapagkat marami na ang sumasama. And I think even from as far as Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and pati po ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon ay bababa na rin dito. At may mga balita tayong natatanggap na may mga senador na gustong sumama na rin sa pagkilos na ito para ipanawagan na sana ay magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mapayapa ni Ginoong Marcos Jr. bilang presidente, ang paglayas na rin sa poder ni Martin Romualdez at ang pagharap nila sa pananagutan nila sa paglaganap at paglakas at muling paglala at paglubha ng pandarambong at mga kurakot na nagaganap sa ating bayan. So tuloy-tuloy na po ito mga kababayan. Ang ating impormasyon na natatanggap ay wala nang uwian ngayong araw hanggang bukas, hanggang sa susunod na mga araw upang ipakita sa gobyerno ni Marcos na itigil na ang totoong pagsasagawa niya ng sistematikong pagsupil at mga pag-aabuso sa poder kung saan tinatarget ang mga democratic opposition forces, ang mga leaders ng Senado, kagaya po nila Senator Marcoleta ngayon, na isusunod nila, na ipapakulong nila Rimulya at nila Marcos dyan sa nangyari din kay Senator Jinggoy Estrada. Mga kababayan, hindi na siguro ito mapipigilan pa o mapapakiusapan dahil nagtimpi na rin po ang mga mamamayan, nagtimpi na rin po ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pananakot at panggigipit na ginagawa nila Boying Rimulya. Saan po ito patutungo? Number one, dapat malinaw po sa kapatirang Iglesia ni Cristo na siyang may pinakamarami dyan, na hindi lang dapat ito defense or sa pagtatanggol kay Senator Marcoleta sa ginagawang panggigipit at mga inhustisya at mga kaabusuhan laban sa kanyang karapatan. Dapat ito'y pagtatanggol din sa buong demokrasya at sa buong lipunang Pilipino na inaabuso ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At dapat suportahan na rin nila ang panawagan na Marcos resign now, Romualdez resign now, and they should face the consequences of their actions before the people. At kapag nag-resign po sila, doon po tayo susunod sa constitutional line of succession, which is the Vice President shall be the next President according to the Constitution, para mapayapa, walang karahasan, walang kaguluhan, at nang sa ganun po ay umusad ang pag-iral ng ating gobyerno, may namumuno pa rin na pamahalaan, at mayroon pa rin po tayong pagkakaroon ng stability sa buong lipunang Pilipino. Kaya ang pagkilos na ito ay hindi po lumalabag sa saligang batas. Ito ay mapayapang pagtitipon, ito po ay mapayapang panawagan, at dapat pakinggan ito ni Marcos when your people, at nakikita naman po ito na tuloy-tuloy ang nangyayari po na mga
abuso at mga pagwawaldas at mga pangungurakot sa kaban ng bayan. Kaya naman po negatibo, tuloy-tuloy na itinatakwil ng mamamayan si Marcos Jr. sa lahat ng mga survey, sa lahat po ng mga opinion na mga kinukuha sa taong bayan. The Filipino people majority do not favor anymore na mananatili pa si Marcos bilang presidente. At sa kadahilanang yan, mga kababayan, malinaw na dapat pakinggan na ni Ginoong Marcos ang mamamayan, that even his own sister, si Senator Amy Marcos, nananawagan, tama na, hindi mo na kayang pamunuan ang buong bansa. Mapapahamak lang ang buong Pilipinas, ang buong lipunang Pilipino, ang buong mamamayan kung magpapatuloy ka na kumapit sa poder at mangunyapit sa iyong kapangyarihan kahit na itinatakwil ka na ng mamamayan. And these are now the signs of time. The writings on the wall are now very clear. Marcos must go together with Romualdez. They must step down from power and they must resign before po magkaroon pa ng mas malawak, mas malaki at mas matindi na mga kilos protesta na nananawagang siya ay umalis na sa kapangyarihan niya. At harapin at pananagutan nila ni Martin Romualdez, dalawa sila, bilang mga mastermind ang mga kaganapan sa pagbalik ng malawakan at malubhang korupsyon at mga pandarambong. Diyan lang po mapapanatag ang mga mamamayan. So the gathering of people right now, the massing up of people, the Peaceful Assembly at EDSA People Power Monument, ay may panawagan ito ng pananagutan ni Marcos at ni Romualdez at pagpapatigil sa kanilang mga ginagawang abuso sa poder at kapangyarihan at ang kanilang pananagutan bilang mga mastermind sa pagpapasimuno ng pagkakaroon ng sistematiko, malawakan at malubhang korupsyon at pandarambong na naganap sa ilalim ng kanilang administrasyon. That is very clear. Pangalawa, malinaw po na nananawagan ang mamamayang Pilipino ng pagbabago, change of leadership, at susundin natin ang malinaw na nakasaad sa batas. Ang malinaw na nakasaad sa saligang batas ay dapat kapag nagkataon na ang presidente ay bumaba sa kapangyarihan, nag-resign at tumalikod na bilang presidente, ang constitutional line of succession ang ating susundan, which states na ang sabi ng saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bansa, it should be the vice president that should take over, mga kababayan, as the next president. So, yan. At sana po ay magtuloy-tuloy ang ganitong pagkakaisa, paninindigan at panawagan ng sambayan ng Pilipino sa mapayapang pagbabago sa ating bayan. Kung hudyat na ba ito ng people power ang nagaganap ngayon dyan sa EDSA People Power Monument na naging Occupy EDSA, despite sa pagbuhos ng malakas na ulan, hindi po tayo ang makakapagtakda ng daloy ng kasaysayan. It will be up to the Filipino people kung kakayanin po nila na masustain ang ganitong panawagan na i-pressure ang gobyerno ni Marcos through Peaceful Assembly with a petition of the people for him to voluntarily resign as president. At ganon din mag-resign dapat si Martin Romualdez, sapagkat sila po ang itinuturo ng mga testigo at ebidensya na pasimuno po kung bakit nagkaroon ng mahigit 1 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan systematically and deliberately. Dahil po yan sa pagpapasimuno, pagpapahintulot, pangungonsinti at pagbibinipisyo ni Marcos at nila Romualdez. Pangalawa, kailangan pong mangibabaw dito ang boses ng mamamayan. The sovereign will of the people is now manifested on the streets and they're calling for Marcos now to step down peacefully and voluntarily upang umusad tayo papunta sa tinatawag po na constitutional na pagkakaroon ng transition of power. Hindi power grab, hindi pag-agaw ng poder, kundi mapayapang transisyon according to the Constitution. Yan po ang layunin kung sakali mang mabuo ang people power dyan habang nagkakaroon ngayon ng hudyat ng mga pagkilos na tinatawag ngayon na Occupy EDSA.
Maulit na ba ang kasaysayan sa araw na ito at sa susunod na mga araw? Hindi po natin maitatakda. Hindi rin natin na yan idideklara na sigurado. But the people are now clamoring for change. And they are out in the streets right now sa Metro Manila, dyan partikular sa EDSA People Power Monument. At ang panawagan nila ay malinaw na dapat may mananagot dito sa kaabusuhan na nagaganap at patuloy na paglapastangan sa mga karapatan at kabutihan ng mamamayan. At walang iba na tinutumbok sa panawagang pananagutan na ito kundi si Marcos mismo at sila Romualdez.